Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang matapang na pahayag ang nilabas ni Atty. Vic kahapon kung saan binalaan niya si Pangulong Kuting ng Norte na bumaba sa kanyang pwesto o harapin ang posibilidad ng isang malawakang people's power. Ayon kay Atty. Vic, malawak na ang dissatisfaction ng sambayanang Pilipino sa administrasyon ni Kuting at isang matinding kilos protesta ang maaring maganap kung mapapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon. Sa isang press conference, binigyan din ni Atty. Vic ang mga pangunahing isyu na bumabalot sa kasalukuyang administrasyon, kabilang dito ang umano'y mga katiwalian, kawalan ng konkretong plano para sa ekonomiya at ang patunay na pagbaba ng tiwala sa publiko o ng publiko sa gobyerno. Hindi na natin matitiis ang ganitong kalagayan. Kung hindi magbibitiw si Pangulong Kuting, asahan nyo ng isang malawakang pagkilos ng mamamayan. Handa na ang taong bayan na magtaguyod ng people's power para makamit ang pagbabago. Bukod pa rito, nagbigay siya ng babala na ang militar ay maaring magsilbing katuwang ng mga mamamayan sa posibleng people's power. Ang ating kasundaluhan ay nakahanda na ring umalay ng anumang kilos protesta ng mga mamamayan. Ang kanilang katapatan ay sa bayan at hindi sa ilang tao lamang. Nagpayag ng ang palasyo ng kanilang reaksyon sa mga pahayag ni Atty. Vic. Ayon sa katapagsalita ng palasyo, nanatiling matatag ang administrasyon ni Pangulong Kuting at handa itong harapin ang anumang hamon. Kami ay nagtitiwala sa proseso ng demokrasya at naniniwala kaming ang boses ng bawat Pilipino ay mahalaga. Gayunpaman, ang panawagan para sa pagbaba sa pwesto ng isang halal na Pangulo ay dapat dumaan sa tamang proseso. Samantala, ilang sektor ng lipunan ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Atty. Vic at mga organisasyong sibiko, simbahan at ilang mga negosyante ay nananawagan din ng transparency at accountability mula sa pamahalaan. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, nanatiling nag-aabang ang publiko sa susunod na mga hakbang ng mga magkabilang panig. Ang tanong sa ngayon ay, haharapin ba ni Pangulong Kuting ang hamon ni Atty. Vic o lalong magpapalakas ng kanilang hanay ang mga mamamayan para sa posibleng people's power? Ang mga susunod na araw ay magbibigay linaw sa kinabukasan ng pamahalaan ni Pangulong Kuting at sa magiging kapalaran ng sambayanang Pilipino. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ng bawat departamento na bago ang sona ni Marcos Jr., dapat magbigay sila ng kanya-kanya nilang mga accomplishment para mayroong ma-report itong ating presidente. At yung isang sekretary daw di umano, nagbida-bida, kaya talagang nagpadala ng bata-batalyong SWAT at napakaraming pulis ang talagang gusto ho nilang i-deploy para mahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy para sa susunod na SONA maisama ho ito ng ating bangag na presidente. Bangag sa kapangyarihan. Maging tayo, hindi ho tayo makapaniwala na aabot tayo dito sa punto na kung saan itong si Pastor Apollo Kibuloy, itong SMNI at ang buong KOJC, didikdikin ng ganito ng administrasyon itong si Marcos. Ibang klase yung mga kababayan. A dictator nga ho talaga. Pwede na ho nating tawagin itong administrasyon na to na a dictator. Bago natin umpisahan ng ating talakayan, gusto ho muna nating i-shoutout itong si Sir MJ Mondihar at itong si Sir Jason sa palakpakan ng gawan lang ho natin ang mabilis ang reaction video, yung kanilang panayam dito kay Atty. Vic Rodriguez. Maging itong si Atty. Vic ho mga kababayan, hindi pa rin ho makapaniwala sa mga ginagawang desisyon ng kanyang malapit na kaibigan noon. Siguro hanggang sa ngayon,
kaibigan pa rin yan itong si Attorney Vic, no? Dahil ang pagkakakilala niya daw dito kay Marcos Jr., hindi daw niya gagawin yung mga ganyang klaseng galaw. Sa pagkakakilala nitong si Attorney Vic Rodriguez dito kay Marcos Jr. Ito ho mga kababayan, shoutout ho muna natin ang ating 26,500 new subscriber. Sa lahat ng bago nating subscriber dyan, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ito na ho, itong si Attorney Arnedo Velera. Ang sabi ho niya, panawagan kay PBBM at Senado. Oo nga no, ano ho kaya nangyari sa ating Senado, di ba? Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka merong ganyang klaseng mga pang-abuso nitong mga kapulisan, meron nung investigasyon kagad yan sa Senado, di ba? Tsaka sa House of Representatives. Marami hong mga senador, congressman ang nagbibida-bida para kundinahin yung mga ganyang klaseng pag-abuso sa kapangyarihan. Ang sabi ho, imbestigahan at i-condemn nyo ang ginawang pagpapadala ng pwersang militar at paggamit ng labis na pwersa sa pag-execute ng warrant of arrest sa isang tao kay Pastor Apollo Kibuloy. Kailangan sa tingin natin para magkaroon ng guidelines ang ating mga kapulisan, dapat siguro mapag-usapan to sa Senado. Senator Bato de la Rosa, parang darami ho ata ang trabaho niyo dito Kailangan niyo hutong kailangan niyo hutong pag-usapan sa Senado kasi kung ano pa lang aligasyon pa lang yan 'di ba? Aligasyon pa lang ho yung kay Pastor Apollo Kibuloy, wala pa hong napatunayan. Bakit ho kailangang magpadala ng napakaraming pulis, SWAT, diyan sa mga ari-arian ng KOJC para iserve ang warrant nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Ano nga parang ang dating blindsided tayo dito kasi ang naging issue diyan sa pagpapadala ng SWAT na 'yan, ang ano natin, kumbaga yung focus natin dahil 'yan doon sa pagkaka-relief noong mahigit 30 pulis diyan sa Davao City, 'di ba? Baka silang mag-take over diyan sa diyan sa Davao, ha? Ngayon pala ho mga kababayan, yung mga SWAT na 'yon pinadala para trabahuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy at meron pa ho tayong natanggap na informasyon na unverified pa at base ho doon sa informasyon na natanggap natin, unverified to dadagdagan pa daw ho mga kababayan yung mga i-deploy na kapulisan diyan sa Mindanao para hulihin itong si Pastor Apollo Kibuloy para iserve yung warrant niya. Mga kababayan, nakakalungkot tong isipin na napakarami ho talagang mga kriminal, mga drug lord, mga mamamatay tao, napakarami ho. Nagkalat, meron na ho silang hatol sa korte ng mga talagang convicted na mga guilty ang mga yan beyond reasonable doubt. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, mga aligasyon at pawang chismis pa lang ho itong mga aligasyon sa kanya pero nagpadala ho ng ganong kalasing puwersa itong administrasyon ni Marcos Jr. Kaya talagang nakakalungkot ho. Talagang paglabag ho ito sa karapatan ng ating mga kababayan na miyembro ng KOJC at talagang kitang-kita ho ang pagmamalabis na ginawa nitong mga kapulisan na to. Maraming nasaktan, marami hong sinampal, maraming tinalian ang kamay dahil merong daladalang mga itak dahil talagang magdadala ng itak yan kasi mga hardinero yung mga yan. Yun ang nakakalungkot doon. Hindi na ho kailangan ng napakaraming pwersa para lamang iserve. Kasi ang gusto ko sigurong mangyari nitong mga nitong mga SWAT at mga pulis na to dyan sa PNP, akala ko siguro nila mga bayolente, mga merong armas itong nasa KOGC. Mantakan nyo yun, naabutan ho nila yung mga miyembro na nananalangin. Paano ho nila sasabihin na paano ho sila napunta doon sa desisyon na magdala ng sandamukal na armas. Akala mo talagang yung pupuntahan nila talagang violente talagang full battle gear ho sila Ngayon, kung yung ating mga kababayan talagang papalampasin lang ho ito, lalo lang hong aabuso itong administrasyon na to. Ibig sabihin,
ang papasok ko sa utak nila, wala namang pakialam mga Pilipino eh. Kita nyo naman kung paano namin ipinlex yung aming mga muscle dyan sa Davao City. Hindi nga pumalag yung mga Pilipino. Okay lang sa kanila. Kaya lahat ng kalaban natin, pagka gusto nating tirisin o gusto nating persahin, kayang-kaya na natin yan. Di naman magre-reklamo yung mga Pilipino. Yung mga senador, di naman magsasalita yan kasi takot yan. Di ba? Asan na si Senator, bakit di ho sila nagsasalita? Sa tingin niyo ho ba yung ginawa ng mga kapulisan dyan sa Davao City nararapat pa rin? Unahin na ho natin itong si Senator Francis Tolentino o itong si Senator Robin Padilla, Senator Christopher Bongo, itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi pa ba ho sapat ng mga yung mga naglipang mga video footage sa social media para magsagawa kayo ng investigasyon o di naman ho kaya i-call out nyo ang pamunuan ng PNP na sobrang kapangyarihan o excessive use of power ang ginawa nila dyan sa pagsaserve ng warrant na yan kay Pastor Apollo Quiboloy. Kung ang ating mga politiko, kung hindi nyo sila naririnig nagsasalita sa mga ganitong klaseng issue, mas maigi pa ho sa mga susunod na eleksyon, pakaisipan ho natin kung susuportahan pa ho natin yung mga yan. Kasi kaya ho tayo umabot dito sa punto na to, tinayuan lang ng SMNI yung mali. Tinayuan ho nila yung tchatcha. Tinayuan ho nila yung liquidation by certification. Kinall out ho nila yung mga pagkakamali ng administration ni Marcos Jr. Yung issue dyan sa West Philippine Sea. Kaya ho tayo umabot sa ganito. Ngayon, ang dahilan kung bakit tinatamasa yan ng SMNI dahil sa pagtayo nila sa mali. Ngayon, kung yung administrasyon binabanatan ang itong si Pastor Apollo Quiboloy dahil tinayuan nila yung maling ginagawa ng administrasyon at kinukonsinti ng mga politiko na to itong ginagawang pag-abuso at ginagawang kalabisan ng administrasyon at panggigipit dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang dating parang itong mga politiko na to kinukonsinte ang mga kabalbalan at kalokohan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Dito sa bahagi ng video natin na mga kababayan pakinggan ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez sa panayam ho itong si Sir MG Mondihar at itong si Sir Jason Sano. Shoutout sa SMNI, palakpakan naman. Suportahan natin, no? Talagang share natin yung mga video, ipaliwanag ho natin sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kung ano nga ba yung tunay na nangyayari sa ating bansa. Paliwanag ho natin, di naman ho kasi, yung iba ho kasi, mabilis ho kasi, marami sa mga Pilipino mga gullible. Pagka meron silang nabasang komento o meron silang nakitang ganito, akala nila, yun ho talaga ang sentimiento ng taong bayan. Yun ho nakikita nyong nagkokomento sa mga post na pro-government at yung mga bumabanat naman dito sa mga Duterte, lahat nung nakikita nyong react at comment dyan, bayad ho yan ng administrasyon. Yun ho ang totoo doon. Kasi yung ordinaryong Pilipino, hindi ho niya pag-aaksayan ng panahon na out of nowhere, bigla ka na lang ng babanat dito sa SMNI. Bigla mo na lang babanatan ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng ginawa nitong mama sa ating bansa nung siya pa ang Pangulo, iyon ang gagawin mo. Kung nasa tamang katinuan ka at alam mo ang katotohanan, di mo ho yung gagawin. Pero malamang sa malamang, yung mga bumabanat dyan sa comment section, sa mga dito sa YouTube, di sila mga forma dito. Sa FB ho talaga sila pumuporma. No? Kaya hindi ho tayo nagpupunta doon kasi napakarami hong trolls doon. Talagang yung mga manager ng mga yung kumikitang kabuhayan. Imagine, isang manager daw ho mga kababayan, mababa yung 5 milyon. Para diyan sa mabigyan ng magandang engagement yung PCO, mag-comment ng masama sa mga Duterte, i-bash itong si VP Sara, at talagang banatan yung mga kalaban nitong administrasyon ni Marcos Jr. Ito na ho si Manong J at itong si Sir MJ Mondihar. Attorney Vic, yes, magandang hapon po. Si MJ po at si Jay Sonsa sa inyo pong linya. Hi MJ, magandang hapon Jay, at magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang hapon sa iyo, Vic. Sir Jay? What do you make out of this development, Attorney Rodriguez? Ano yun, hindi mali. Ano yun, again, Jay? What do you make out dito sa, I'm sure by this time, alam mo na ang nangyari dito sa Davao,
itong paglusob ng batalyon ng mga Special Action Force armed to the teeth, ang tawag nito, nilusob itong mga compound ni Pastor Kibuloy ng KOJC, ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ba kasi alam ko, matagal kayo nagsama ni Bonget. Ano ba ito? Is this expected? Nakaplano ba ito? O ito ba isang pagkilos na dapat maunawaan ng gusto ng taong bayan? Alam mo, Jay, lahat ng nagaganap ngayon is unexpected. At it's very out of his character, yung mga kaganapan. Simula nung siya ay naging Pangulo. Well, at least siguro yung mga first 3-4 months ay maayos. But beyond that, it's totally out of his character. Now, yung nangyayari kanina sa Davao, yun talaga ay dapat kundinahin sapagkat bagamat merong kasong kinaharap si Pastor Kibuloy, kahit ang akusado ay mayroong karapatan. Hindi naman nalulusaw yan at yung convicted nga ay mayroon pa rin karapatan. May remedyo pa ng abila at kahit yung mga persons deprived of liberty, may karapatan pa rin yan sa loob ng koreksyon o sa loob ng kulungan. Yung nangyari kanina is in the usual Marcosian style or Marcosian fashion. Ito ay excessive use of force. Dahil alam naman nating lahat, bagamat may kinakaharap na kaso, si Ginoong Apollo Kibuloy, siya ay hindi pa convicted at hindi naman ito kilala bilang violenting tao. Correct. Kahit ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi kilala bilang mga violenting tao. Correct. So, paano nila ipapaliwanag yung 2 batalyon na nagpinaghalong sundalo at pulis? These are state forces na never before seen deployed. Siguro nung panahon lang ng Marawi. Pero yung Marawi, combat yun eh. Ito isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang violente. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces. Wala kang pwedeng masabi dito kundi excessive use of force and hubris. Ego-tripping na rin ito, Jay. Ego-tripping. Sir Jay? Go ahead, MJ. Yeah, and I think they're just showing everybody na kapag ka ikaw ay sumalungat sa pamahalaan, ganitong klaseng pambabraso ang maaari mong harapin. Wala bang legal infractions, constitutional infractions itong ganitong mga pagkilos sa Attorney Vic? Full disclosure, Sure. Jay, I'm not the lawyer and I'm not lawyering for Pastor Kibuloy. Opo. With respect to his lawyers, alam naman nila yung mga legal remedies available to them as of this very moment. But from what I have been getting, ang sinerve is arrest warrant. Sure, ang arrest warrant ay maaari mong iserve doon sa mga lugar na kung saan ay pinagdududahang naroon yung taong object or subject ng arrest warrant. Subalit, yung paggamit ng labis-labis na puwersa at yung pagpapadala ng bata-batalyong mga state forces, yan ay not justifiable. Uulitin ko, maaaring may kinakaharap na kaso si Pastor Kibuloy pero ito hindi kilala at nakilala ni minsan na ito ay violenting tao. Correct. Attorney Vic, sabi Kaya pagka yung mga kababayan natin, sinang-ayunan yung mga ganyang klaseng ginagawa ng Estado, ibig sabihin, mas lalakas lang ho ang loob nitong administrasyon na to na kahit ano palang gawin namin, okay lang. Di ba? Kahit ano lang, kahit talagang dikdikin namin yung aming mga kalaban, hindi naman papalagang sambayanan kasi okay lang sa kanila. Yeah, ganun ho ang signal na ibinibigay nito sa administrasyon kung hindi ho magre-react ang ating mga kababayan at ang ating mga senador dito sa issue. this is sending a signal, ano po. Ito bang ganitong pangyayari, malaki bang impact nito doon sa mga pagkilos ngayon ng Transparency, Accountability Group sa ilalim ng Maisog Movement?
for me personally, no. And I think I can also speak on behalf of those who are with the hakbang ng maiso. Personally, no, walang epekto ito kundi lalong manggigigil at lalong mag-aalap ang Dire-diretso lang damdamin ho tayo, ng mga dire-diretso lang. nakikisa sa hakbang ng maisog. Dahil yun naman ang mukhang mensahe rito, pananakot. But we Pananakot. cannot. The most convenient thing for all of us, including you, Jay, including you, MJ, including me, is to keep quiet Including me. and Sumali, keep no? our silence. Bigla sumali Subalit si pag PH. ginawa natin yan, we are Sali ako. being complicit dito sa Yeah. pagmamalabis ng Marcos Exactly. administration at hindi natin dapat hayaan ito. Just imagine, the Constitution is very much in effect and operating, and yet they can afford to do this. Paano na kung pababayaan natin na lapastanganin nilang ating saligang batas pag sa pamamagitan ng taking charter change? Ano na matitirang karapatan natin? Wala na. That's right. Attorney Vic, kami po yung nagpapasalamat. Alam namin na busy-busy kayo sa mga ibang gawain when you took time out to join us this afternoon. Of course, para sa bansa at para sa Pilipino, Jay at MJ, ako ay laging available para sa inyo. Maraming salamat din sa inyong pagtawag. Maraming salamat po. Si Attorney Vic Rodriguez, dating punong ehekutibo, nakalihim ng Marcos administration at dati ring personal na abogado ni Mr. Marcos noong siya ay simula nang siya ay matalo nang tumakbo bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Napansin, tapos na pala yung panayam. Okay lang. Ayos Nagtatanong lang. kasi actually may position to at naging kasama natin to na nasaksihan nung tumawag na malaking ano na yon, may katungkulan. Yung naging ambag nga ng SMNI sa kampanya ni Marcos Jr. Ay, malaki, Siya rin, personally, malaki. hindi niya rin maintindihan kung ba't ganito ang nangyayari. Alam mo, yung sinasabi mo, ito kung nag-iisip ka ng matino, ano, ang tawag sa English yan, this is beyond the commerce of man. No? Hindi mo iisipin kasi kung talagang tutusin, hindi dapat nangyayari ito dahil unang-una, kahit na noong tumatakbo pa lang senador, si Mr. Marcos, pictures will not lie and videos will not lie. Ilang beses siyang pabalik-balik dyan sa Davao kay Pastor Kibuloy, including pag-akyat niya dyan sa Glory Mountain at saka Prayer Mountain para humingi ng tulong, no? Ganon din nung tumakbo siyang vice presidente. Ganon din nung tumakbo siyang presidente. As a matter of fact, walang gustong mag-interview sa kanya sa mga mainstream media maliban sa anong pangalan nito? SMNI. Correct. Kasi nga lahat yan yung mga Ito yung mga nangyari nung nagdaang eleksyon na nakalimutan ng mga bangag na opisyal ng ating pamahalaan ngayon, no? Pag bangag mabilis makalimot, ganun ho ba 'yon? Pag ho ba mayat maya bumabanat pagka merong sa bagay, no? Pagka ho kasi mga bangag na ganyan, wala naman ng pakialam yan sa mga tumulong sa kanila. Mabilis yung makalimot yung mga yan. No, iniisip na lang nila yung nila, mga kabangagan nila. Wala na silang pakialam, nanalo na Anak ng veteran ka na pala. nananahimik ngayon ng mga mainstream media. Lahat sila noon kung upakan si Bongbong Marcos, ganun-ganun na lang, no? Pero nung sa hindi may paliwanag na kadahilanan, iba ang kanilang posisyon ngayon. Pero that's between them, no? Tayo dito, hindi man sa pamuiboy o sa Binisaya pa, nakapagtataka lang, no? Na kung nag-iisip ka ng matino, hindi mo iisipin yan na yung taong tumulong sa iyo at para ikaw ay makarating diyan sa kinaroroonan mo, ay yung pa ang pinahihirapan mo at nililigalig mo, tinitikis mo at pinapakitaan mo ng kademonyuhan, so to speak, no? Dito sa pangyayaring ito. Bahagi na yata yan, Sir Jay, ng hiwaga ng buhay. Hindi ko maintindihan din kahit kasi umalis na itong mga nakikita ko yung live yung feed, no? Ewan ko kung ito ay kaninang umaga Kaninang umaga po yan. Oo, kasi kung hanggang ngayon nandiyan pa rin yung mga yan ay talagang salbahe na. Mga kasalbahihan na yon, no?
Oh. May nagbulong, Sir Jay, baka daw magdala ng tear gas. Nako po. Ay, grabe Anong naman. titirgasin nila? Grabe, ano? Grabe naman. Hindi lang po tayo ang nababahala at nababagabag Wag sa mga po. nangyayari sa Ako, Pilipinas. Pagka ginawa ho nila yan, sobra na yun mga kababayan. Kasi ano yun eh, ba't ka gagamit ng ganun? Napakasakit ho nun. Yung mga miyembro ng KOJC, pagka ginamitan ho nyo ng ganun, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan sa tingin natin. At kung sakali mang nangyari yun at hindi pa rin umimik. Kasi ang gustong palabasin sa report ng mainstream media, violente. Violente ho. Violente ang mga miyembro ng KOJC. Ang sinasabi ko kasi, nung isiniserve, gustong pumasok nitong mga ano na to, wait lang po, hintayin natin yung abogado namin. Mag-usap tayo ng maayos. Pero itong mga SWAT at itong mga otoridad, talagang namumuwersa ho. Ngayon, kung nabuhusan kayo ng tubig, nabombahan kayo ng bumbero, grabe. Hawak-hawak nyo mga armas, panggurgur yan, yung tubig lang, nasaktan kayo sa tubig. Ang tindi. Ibang klase ho talaga. Ang gustong i-portray ng mainstream media, pagdating ng mga otoridad doon, mga violente yung membro ng KOGC. Yun ang gusto nilang ipakita. Sana, para dito sa mga senador, kay Senator Bato de la Rosa, magsalita ho kayo. Dati ho kayo yung Chief PNP. Kahit sino man dyan sa mga senador na yan, kayo ho ang pinaka-mas nakakaalam doon sa tamang procedure kung paano mag-serve ng warrant at kung gaano katinding pwersa ang kailangang ibigay sa ano ba naman yan? Senator Bato! sabi ko nga kanina umaga, wag na nilang silaban pa yung Hindi tayo galit kay Sen Bato Kumbaga, kasi pag nagsalita siya dyan, papakinggan siya. Dati siya si PNP, alam niya yung mga rules at saka procedure sa pagsasab ng warrant. At alam ho niya lahat. Kaya iniintay din ho natin kung anong masasabi nitong si Senator Bato dito sa issue na to. nag-aapoy na damdamin, no? Kasi baka mamaya sa kakaano nila dito biglang may pumutok sa Maynila, may pumutok sa Central Luzon. O baka mamaya ang mismo mga tao ng mag-alsa. O na hindi na makatiis dito sa kanilang ginagawa nila. Tandaan natin, marami sa mga nandirito sa Davao, may mga pamilya sa Luzon, may pamilya sa Visayas. O kung nagagawa nilang supilin, kung nagagawa nilang ligaligin o dahasin, no? Itong mga kababayan natin dito sa Davao, magagawa rin nila yan sa ibang lugar, no? Tsaka hindi lang yun, Sir Jay, ang ating pong mga kababayan ay dahil siguro ang kaibahan ng panahon ng sinaunang martial law ay walang social media noon. Ngayon, napakatindi, parang kidlak po yung transfer of information. Kaya talagang talagang mas informed yung taong bayan kumpara nung unang batas militar sa Pilipinas. At the second, nung araw, kaya nga ang ginawa ni Marcos noon, sinara lahat ng istasyon para walang makarating sa taong bayan. Ngayon, iba na habang ginagawa nila yan, napapanood ng tao ang kanilang ginagawa. No? Kasi pwede mong sagkain yung isa Pero, halimbawa, kapareho niyan, ilan yung miracle worker, missionary worker na nandyan sa iba't ibang lugar ng kingdom. Libo yan. Libong naka-live lahat yan. O mapipigilan mo siguro yung 10, 20, 30 pages na nagla-live, pero hindi mo mapipigilan yung mahigit 1,000. Kaya makikita lahat ng klaseng paglalapastangan na ginagawa ng mga pulis na napag-utusan kung sino man yung demonyo na nag-uutos sa kanila. Tsaka, Sir Jay, kung ikaw ay taga Davao at kung ikaw ay masugid na tagapagsubaybay ng SMNI, ang lahat ng mga mensahe ni Pastor for restoration, pag-ibig, pagpapatawad, pagbibigayan, pagiging makadiyos, pagiging makatao.
At ang dala ho niya, Pagmamahal sa Biblia. bayan, no? Yan po ba ay tamang treatment? Napadala mo ng 2 batalyon, mayroon ka pang chopper na paaligid-aligid para kung makuha, sasakyan na lang doon sa chopper. At may mga sniper pa, Manong Jay sa gilid, no? Nag-aabang. At sabi nga ng abogado natin na si Attorney Israelito Torion, these people are on a mission. Correct. They are on a mission. Kasi nga, sabi nga ni June Ledesma, isa sa mga batikang mamamahayag sa Davao City, pag ito'y parang nabuhay yung Mama Sapano, MJ eh. Kasi nung lumusob yung Mama Sapano, dahil sa napag-utusan, no? Nung the powers that be at that time, no? Including yung PNP chief noon, anong pangalan noon? Pati si President Pinoy. Si Sila Purisima ba yun? Si Purisima. Si Alan. Tapos, wala silang suporta. Hindi sila humingi ng, tinago nila yung kanilang mission. Pero, nung makuha, may helicopter. Ang helicopter pa, Amerikano pa may dala. Grabe, no? Kaya hindi ako nagtataka kung yung mga helicopter na umali-aligid dyan, ang pasahero niyan yung Amerikano. Nako. Manong Jay, naalala mo, may mga ganito ring insidente sa US, no? Kaso yung talagang mga kapatid natin sa US, nabulaga talaga sila. Ito, matagal na nating inaasahan na may ganitong gagawing mga kasamaan itong administrasyon. US, no? US government. Tropa ng presidente ngayon yung mga kano. Alam na kung sino ang nasa kodli nito. Correct. Kaya hindi ko, anong tawag ito, hindi ko masisisi kung nag-iisip ng ganyan yung iba na baka ito ay isang pinagsanib na pagkilos ng mga kinatawan ng puti at saka yung tuta ng puti, no? Nagtuta ng kano, no? Kasi Yung tuta ng puti na mahilig sa puti. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.